Sa lahat ng pandesal recipe na ginawa ko, ito na siguro yung pinakang soft, fluffy pandesal bread na nagawa ko. So, paano ma-achieve yung ganitong klase ng pandesal? Tara, samahan niyo ako at gumawa tayo ng pandesal. So, unang-una kailangan natin ng warm milk. And then, after nun, sugar at yung yeast. Kailangan i-leave natin siya for 5 minutes para mag-bloom yung ating yeast. And then, after nun, habang pinapa-bloom natin yung yeast, ay meron ako ditong pinatuyong malunggay leaves na inner-dry ko yan sa oven. So, i-blender lang natin hanggang sa maging powder yung ating malunggay. So, yung full recipe, lalagay ko po sa description box. Now, ito yung yeast natin na nag-bloom na, and then, lagyan natin ng salt, isang egg, and then oil, canola oil yung ginamit ko dyan, butter, melted butter, and then i-mix lang natin para mag-bind yung ingredients, and then after nun is ilagay na natin yung ating flour. So, 3 cups of flour po yung ginamit ko dyan. And then, sunod natin tong moringa powder o yung malunggay powder na ginawa natin. So, ihalo lang natin hanggang sa mag-combine lahat ng mixed ingredients. And then, after nun is magmasa na tayo. So, sa pagmamasa, kapag kamay ang gamit natin, kailangan tuloy-tuloy na 10 to 15 minutes. Now, pwede rin kayo maglagay ng harina kung medyo madikit pa siya, no? Pero hindi naman ganun kadami. So, lagyan nyo lang yung inyong palad para hindi siya madikit. Now, kapag ganito na, maglagay tayo ng oil sa ating bowl para hindi dumikit yung ating dough. So, i-rest natin yan for about 1 hour or kahit 2 hours or 1.5 hours. Basta, wag overnight kasi hindi po maganda yung lasa ng ating dough kapag overnight. So, maganda kapag medyo warm yung ating sa kitchen. Ano? Now, ito na siya after 1 hour. So, pinalis ko yung air ng ating dough, and then it's time to form na yung ating pandesal. So, ang ginagawa ko dyan, ayan, kung nakita nyo, binutasan ko yung gitna para mas maganda na pare-parehas yung size. Though hindi pa rin ganun ka-consistent, no? Mas maganda kung meron talagang timbangan. So, in case sa akin naman kasi, pang sarili ko lang. Kaya, ayan, mano-mano na lang. So, napaka-satisfying kapag ikaw yung mismong gumawa ng pandesal. At the same time, you can put kung hanggang ilang sugar lang ba ang kailangan mo. So, yun yung nakakatawa kapag gumagawa ng pandesal. So, reminder lang, no, na maganda kapag ang iyong dough is fully na na-massage mo ng maganda para maging soft and fluffy. Now, mayroon yung breadcrumbs na kinote ko siya. And then, ito naman, gusto ko rin nang maglagay ng cheese. So, yung sa akin, shredded yung aking cheddar cheese kasi ito yung available. Kung meron kayong buo, mas maganda. Now, at this point, ay naubusan ako dyan ng breadcrumbs. Kaya yung the rest ng dough o ng pandesal natin, ang nilagay ko is sesame seed. So, lahat-lahat ang nagawa ko is parang 22 pieces. So, malalaking pandesal yan. Pwede mong ibenta yan for about 5 pesos or 5 nis. Ayan. So, i-rest natin for about 20 to 30 minutes. Then, after 30 minutes, ay ito na yung itsura niya, no? So, nagdoble uli yung size ng ating malunggay pandesal. Now, sa preheated oven, 180 degree in 5 minutes ko na preheat, and then i-bake na natin siya for about 15 minutes. After 15 minutes ay ready na yung ating malunggay pandesal, which is ang sarap nito sa umaga na may scrambled egg and then merong kape. Now, time to taste na tayo sa ating pandesal. So, kung napansin nyo, may mga lumabas na cheese, yung melted cheese. So, kita nyo naman, soft and fluffy pandesal bread. So, hopefully nakatulong ang video na to. Bye!